Kabanata 131. Sinulyapan ni Alexander ang binata ng masama at walang sinabi, pinagmasdang mabuti si Micah. Micah, natatakot ka ba? Niyakap ng mahigpit ni Micah ang braso niya, sinapo niya ang mukha niya, at may takot na sinabing, Daddy, halimaw ang bagay na iyan ngayon lang. Natatakot ako na baka lamunin ako nito sa isang kagat. Nang marinig ang mga salita ni Micah, labis na natarante si Alexander kaya niyakap niya si Micah, tinapik ang likod nito at mahinang sinabing, Micah, huwag kang matakot. Kasama si Daddy, kahit halimaw, hindi ka nito kayang aibuli. Napakapit si Micah sa leeg ni Alexander at sinabi sa matigas na tono, Oo, pinalayas na ni Daddy ang halimaw. Napakabait ni Daddy. Si Jerry Porter, ang binata na may nakatali ng buhok sa tagiliran, ay parang hindi pinansin, kaya nagalit siya. Kinakausap kita. Bingi ka ba o pipi? Pinatay mo ang anak ko. Alam mo ba yun? Kumunat ang noo ni Alexander at sinabi sa malamig na boses. Ang lungsod ay may mga regulasyon na ang mga Tibetan Mastiff ay itinuturing na mabangis na aso at hindi pinapayagang itago sa lungsod. Nilabag mo ang mga patakaran. Nilakad mo ang iyong aso ng walang tali, at mayroon ka pa ring kumpiyansa na lumapit sa akin upang ayusin ang mga account. Nang masalubong ni Jerry ang malamig na mga mata ni Alexander ay bahagyang kinilabutan siya. Ngunit pagkaraan ng ilang saglit na pagkatulala, nag-react si Jerry at bruskong sinabi, Anong ibig mong sabihin mga mabangis na aso? Anak ko si Blackie. Hindi siya kailanman nanakit ng sinuman. Bakit ko dapat paghigpitan ang kanyang kalayaan? Kanina lang, tumatakbo lang si Blackie at hindi talaga kinagat ang anak mo. At, kahit na kumagat ito sa kanya, hindi ito magiging malaking bagay. Kukunin ko ang iyong anak para magpabakuna sa rabies. Kaya sino ka para patayin? Ito. Alam mo ba kung gaano ka purebred at kahalaga ang anak ko? Ang buhay ng iyong anak ay hindi kasing halaga ng nameplate na nakasabit sa leeg nito. Oh. Ganoon ba? Walang pakialam na tanong ni Alexander, ngunit nang sabihin niya iyon, naglabas siya ng isang pagpatay na intensyon. Sa mundong ito, may mga taong hanggal. Hindi lang nila alam kung paano humingi ng tawad at mahilig gumawa ng mga bagay na komplikado. Gusto ni Alexander na makita ang limitasyon ng kanyang pasensya. Naging matalim ang tingin ni Alexander, ngunit hindi yun napansin ni Jerry. Nalulubog pa rin siya sa sarili niyang galit habang patuloy na pinapagalitan si Alexander. Ang nameplate sa leeg ng anak ko ay espesyal na inutusan ng isang master na mag-aalahas mula sa LV, kaya makikita mo kung gaano kahalaga si Blackie sa puso ko. At ang batang babae na ito ay hindi mamamatay kahit na siya ay nakagat. Kung humihingi ka ng paumanhin sa akin, at nasa mabuting kalagayan ako, maaari kitang bayaran ng ilang 10,000 dolyar. Kinukuha ko ito bilang donasyon sa mga pulubi. Ngunit para sa mga mahihirap na tulad mo, ito ay malaking halaga. Sa oras na ito, nagsimulang maging mayabang ang mga alipors ni Jerry. Havel lahat kami ay nanood ng Blackie at ngayon na pinatay ito ni Von dapat bigyan mo kami ng paliwanag. Ang buhay ng iyong anak na babae ay hindi kasing halaga ng nameplate ni Blackie. Kahit sumugod si Blackie, at most, kakagitan niya ang anak mo. Pero kinuha mo ang buhay ni Blackie. Isa kang mabagsik at malupit na tao. May mga naglabas pa ng cellphone at sumigaw, kuhanan mo siya ng litrato. Gusto ko siyang ilantad sa internet para makondena siya ng lahat ng manliligaw sa aso, at hindi makalabas ng bahay ang asawa at anak niya. Kabanata 132. Noon lang natuklasan ni Alexander na si Jerry din ang guest performer na inimbitahan ngayon. No wonder marami siyang supporters at nakasuot ng hairband. At ang mga taong nagtanggol sa kanya ay ang kanyang mga pinunong tagahanga. Ang mga pinuno ng tagahanga na ito ay may malakas na apela. Sa ilang saglit lang, nagtipon-tipon ang ilang mga tagahanga na walang utak, bawat isa ay nakatitig kay Alexander ng may matuwid na galit. Parang pinatay ni Alexander ang pamilya nila. Sa nakikitang napakaraming taong nagtatanggol sa kanya,
labis na ipinagmamalaki ni Jerry ang kanyang sarili. Pinatay mo ang anak ko, at dapat bigyan mo ako ng paliwanag. Huwag isipin na gumamit ng pera para ayusin ang usaping ito. Marami akong pera. Paano ito? Binili mo ang aking anak ng 1 piraso ng lupa para sa libingan. Pagkatapos kayo ng iyong anak na babae ay nagdadalamati para kay Blackie at yumuko sa kanya upang pagsisihan ang iyong mga kasalanan. Oo. Dapat kang lumuhad at aminin ang iyong pagkakamali. Pinatay mo ang anak ni Jerry, at mabait na siya na hindi ka pagbayaran sa buhay mo. Napaka-perpekto ni Jerry. Siya ang ideal man ko. Isang grupo ng fans ang muling na-touch sa kanilang idolo. Nang makakita ng ganoong eksena, nag-react si Ingram. Ang may-ari ng Tibetan Mastiff, nakakagulat, ay isang idol na mang-aawit. Ang mga idol na mang-aawit na ito ay walang mga talento, ngunit sila ay maganda, umaakit ng isang malaking bilang ng mga babaeng tagahanga. Nabaliw ang mga fans dahil naglakas loob silang pag-alitan ng sinuman para sa kanilang mga idolo. Alexander. Sigaw ni Ingram na may pag-aalala. Binigyan ni Alexander si Ingram ng nakakapanatag na tingin at saka lumingon sa mga fans. Kaya ayon sa iyo, ang isang masamang aso na kumagat ng isang tao ay hindi dapat parusahan. Nang marinig ang mga salita ni Alexander, sinabi ni Jerry ng hindi nag-iisip, mabangis na aso. Walang masamang aso sa mundong ito. Ang mga taong katulad mo ang pinakamasasama. Karamihan sa mga agresibong aso ay inabuso ng mga tao. Ipinakita nila ang kanilang mga pangil upang protektahan ang kanilang sarili. Kung maiparamdam natin sa kanila na mahal sila, tiyak na hindi sila aatake sa tao. Siyempre, ang isang malupit na tulad mo ay siguradong hindi mahilig sa hayop. Pagtapos na magsalita ni Jerry ay agad na bumungad sa kanya ang kanyang mga fans sa kanyang likuran. Kaya gusto ko si Jerry. Lahat ng sinasabi niya ay may katuturan. Jerry, kahit wala na si Blackie, nasa iyo pa rin kami. Mag-iipon kami ng pera para makabili ng mga album at magazine mo. Ngumisi si Alexander, yung mga sumusuporta sa pananaw ni Jerry, humarap kayo. Sa tingin mo ba hindi tayo maglalakas loob? Sa harap ni Alexander, may isang instant na hilera ng mga tao, lalaki at babae, na lahat sila ay nakatingin kay Alexander ng may panghahamak, na para bang binabantayan nila ang isang uri ng hustisya. Umiling si Alexander at saka muling nagsalita, kahit ano pa ang susunod na mangyari, dapat tandaan mo ang sinabi ni Jerry at tandaan mo na kakampi ka niya. Kung kaya mo, hayaan mo akong lumuhad at humingi ng tawad sa isang aso. Hahayaan kong kunin mo ang buhay ko. Ano ang gagawin mo? Kumunat ang noo ni Jerry at may masamang premonition. Maghintay at tingnan lamang. Nang matapos magsalita si Alexander ay tumabi siya para tawagan si Diane. Kabanata 133. Hindi nagtagal at dumating na ang 12-dosenang sasakyan ng pulis. Hindi alam ng karamihan kung bakit dumating ang mga pulis gayong aso lang ang napatay. Pero imbes na kabahan, nginitian ni Gertie si Alexander. Akala ko may gagawin kang malaking bagay. Pero kakatawag mo lang pala sa 911. You are so fucking fun, Neil. Si Jerry ay matuwid at hindi natatakot sa kahit ano. Kahit na dumating ang mga pulis, ang masamang tao na ito ang kukunin. Tama iyan. Pinatay niya ang anak ni Jerry, tulad ng pagpatay niya sa pamilya namin. Kung ang mga pulis na iyon ay hindi humawak ng kaso ng walang kinikilingan, ilalantad natin ang kanilang mga numero ng pulis at mawalan sila ng trabaho. Ang isang grupo ng mga baliw na tagahanga ay sabik na maghiganti kay Alexander. Hindi na nag-abalang kausapin pa sila ni Alexander. 12-dosenang mga sasakyan ng pulis ang nakapark sa gate ng gymnasium, na sinundan ng daan-daang pulis na bumaba sa mga sasakyan. Ang ilan sa kanila, dumiretso sa huling malaking truck ng pulis at kinaladkad palabas ang isang malaking hala na bakal. Pagkatapos, ang ilan pang mga tao, mula sa likuran ng ilang mga pick-up truck, ay naglabas ng 1 dosenang malalaking wolfdog. Ang mga wolfdog na ito,
na parabang ilang araw na silang nagugutom, ay mukhang kakilakilabot. Matapos mailagay ang mga masasamang asong ito sa malalaking kulungang bakal, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakauniporme, ang lumapit kay Alexander, yumuko at sinabing, "Mr. Tomas, handa na lahat ng gusto mo." Sa pagkakataong ito, bumilis ang tibok ng puso ni Jerry, at namutla ang mukha nito. Kaagad pagkatapos noon, naging mayabang na naman ang mga fans sa likod niya. Kaya ang taong ito ay may koneksyon sa pulisya. No wonder sobrang yabang niya. Hindi mahalaga. Girls, kunan mo siya ng litrato at i-post sa internet. Tiyaking mawawala ng trabaho ang mga taong ito bukas. Oo, kunan mo sila ng pictures. Mapupuna sila sa paggamit ng kanilang kapangyarihan ng basta-basta. Walang pakialam si Alexander sa iniisip ng mga lalaking ito. Silipin ang aming pinakabagong rekomendasyon dito. Discovery Feed. Tinaas niya ang kanyang kilay at walang pakialam na sinabi, "Sigurado akong nahulaan na ng mga matatalino sa inyo ang aking gagawin. Di ba sabi mo kapag nakaharap ka sa mga mabangis na aso, dapat mong gamitin ang kahinahunan para gawin sila. Pakiramdam mahal. Kaya ngayon, bibigyan kita ng pagkakataong ilagay ka sa isang hala. Kung kaya mong pagsisisi ang mga asong nasa kulungan, tutuperin ko ang pangako ko." Isa. Sa katunayan, sa North, mayroong isang pangkat na nakatuon sa pagpapaamo ng mga asong militar sa ilalim ni Alexander. Mga kontribusyon. Sobrang attached sa kanila ni Alexander. Gayunpaman, inilagay ni Gertie ang kanyang malaking aso na pinakawalan sa isang mataong lugar. Pagkatapos ng aksidente, sinabi pa niyang wala siyang kasalanan. Siguradong hindi madaling mapapatawad ni Alexander si Jerry. Ano ang sinabi mo? Sa kabila ng masamang premonition kanina, nabigla si Jerry nang marinig ang personal na sinabi ni Alexander. At ang kanyang mga tagahanga na nakatayo sa paligid niya, na nagsasabing pinuprotektahan siya, ay mukhang mas natakot kaysa sa kanya. Napatingin sila sa mabangis na wolfdog sa mga kulungang bakal. Nagsimula silang manginig. Sinisikap ng mabangis na lalaki na ito na turuan sila ng leksyon sa paraang paraan. Sinabi ko na itatapon kita sa isang hala na bakal at makikita ko sa aking sarili kung paano mo ipuponetensye ang mga mabangis na aso. Ulit ni Alexander. Ikaw. Paano mo ito magagawa sa amin? Tatlong sunod-sunod na hakbang paatras si Jerry, pawis na pawis. Kabanata 134. Ang mga tagahanga na nakatayo sa tabi ni Jerry, na nagsasabing pinuprotektahan siya at sinusuportahan siya, ay napaatras sa takot. Nagulat din ang mga nanunood sa ginawa ni Alexander. 12-dosenang mga kotse ng pulis, na may 100 masasamang aso, at daan-daang mga opisyal, ang nagmaneho. Hindi yun isang bagay na kayang gawin ng mga ordinaryong tao. Bakit hindi ko magawa iyon? Hindi ba't kayo ang nagsabi na dapat tayong maging mapagmahal sa mga masasamang aso? Sinulyapan ni Alexander si Gertie at ang iba pa at saka inutusan ang mga nakaunipormeng lalaki, "Gawin mo." Wala siyang simpatiya sa mga taong tulad ni Jerry na nambubuli sa mahihina at nag-misrepresent sa katotohanan. Kung ordinaryong ama lang si Alexander, hindi niya makukuha ang hustisya kung makagat si Micah at magkaroon ng malalang sugat. And, with Jerry's popularity and his crazy fans, they would even say that Micah deserved it. Oo. Agad namang tumango ang mga nakauniporme at saka kumaway sa mga tauhan niya. Agad namang sumugod ang isang grupo ng mga tao at direktang humawak kay Jerry at sa iba pa. "How dare you really make a move on me? Alam mo ba kung sino ako?" Sigaw ni Jerry habang pilit na pinipilipit ang katawan. Sa kasamaang palad, walang nagmamalasakit kung sino siya. Dahil hindi lang maisip ni Jerry kung sino ang kanyang ginulo. "Ako si Jerry, at isa akong sikat na idol. Ang aking kapatid ay isang abogado. Kung maglakas loob kang itapon ako sa kulungan, papapasukin kita sa kulungan." Sigaw ni Jerry sa kabila ng kanyang imahe. Para naman sa kanyang mga tagahanga, bukod sa sumisigaw sa gulat, sa ilalim ng mga pulis na iyon, dahan-daang nawala ang lahat ng kakayahang lumaban. Sa harap ng kapangyarihan, inamin ng mga tagahangang iyon ang pagkatalo.
Bukod dito, sila ay hindi makatwiran, pagkatapos ng lahat. Boom! Isang malakas na ingay ang maririnig. Nagkaroon ng click. Nakalok ang mga bakal na kulungan. Ay! Ang mga gutom na wolfdog ay napaungol ng nakakatakot kay Jerry at sa iba pa. Sa kanilang mga mata, puro sariwang laman at dugo. Nakikita ang mga mabangis na aso na nakangisi. Nanginginig si Jerry. Ay! Ang pinakamalakas na itim na aso sa pangunguna ay sumugod at kinagat si Jerry sa guya. Hindi. Agad na nagpakawala ng kaawa-awa si Jerry. Ang matatalas na ngipin ng asong itim ay direktang tumusok sa kanyang buto. Bor! Kung si Jerry ay hindi nakasuot ng mahabang pantalon ngayon, isang malaking piraso ng duguan na laman ang napunit. Hindi. Umalis ka na. Ikaw ay masamang aso. Sigaw ni Jerry habang pilit na tinatamaan ng kamao ang ulo ng itim na aso. Upang maakit ang mga babaeng tagahanga, nagpractice siya ng boxing at umiinom ng protein powder araw-araw. Kaya siya ay itinuturing na angkop. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang kanyang kamao ay hindi maaaring sakta ng itim na aso dahil ito ay nag-trigger lamang ito upang kumagat sa kanya ng mas malakas. Kasabay ng mas kalunos-lunos na panaghoy, kinuyam ng itim na aso ang guya ni Jerry gamit ang matatalas na ngipin at hinayla ito ng malakas. Rip! Tunog iyon ng pagkapunit ng tela. Isang malaking piraso ng dagwang laman ang napunit ng itim na asong matigas sa mga basahan. Matapos makita ang dugo, ang iba pa sa dosenang mabangis na aso ay napaungol ng higit na baliw. Sabik silang sumunod sa, Mr. Tomas, mali ako, mali ako. Kabanata 135. Ang pagpaparamdam sa mga mabangis na aso na mahal ay ang mga linyang natutunan ko habang kinukunan. Please spare Mel. Nalaglag si Jerry sa gilid ng hala habang takot na nagmamakaawa kay Alexander. Napahiyaw sa takot ang mga baliw na fans na nakatayo sa paligid niya matapos makita ang duguan niyang guya. Nang sumugod sa kanila ang dosenang mabangis na aso, ang mga tagahangang ito ay wala nang pakialam sa pagiging banayad sa mga aso habang sinisipa at pinagsusuntok nila ang mga aso. May naglabas pa ng fruit knife na dala niya at hinawakan ito sa kamay. Hinaway-kaway niya ang kutsilyo, umaasang masasaksak. Hanggang mamatay ang lahat ng masasamang asong ito. Ang mabangis na tindig na iyon ay nagulat sa lahat. Alexander, tapos na ba? Tanong ni Ingram na may pag-aalala. Sa anumang kaso, si Jerry ay isang tanyag na tao. Kung ang bagay na ito ay ikakalat, si Alexander ay maaaring punahin ng publiko. At ang mga tao ay masyadong natakot na magsalita. Hindi nila akalain na ang tila magalang na si Alexander ay makakagawa ng ganoong kalaking eksena nang siya ay magalit. Ayos lang. May mag-aasikaso sa lahat para sa akin. Gabi na, pumasok na tayo. Bahagyang ngumiti si Alexander kay Ingram, saka binuhat si Micah at naglakad papunta sa stadium. Sa likod ng entablado, si Valerie, na naghahanda sa pag-akyat sa entablado, ay narinig na dumating si Alexander at nagmamadaling inilagay siya sa gitnang posisyon. Hanggang sa makaupo na sila ay binigyan ni Alexander ng mahinang hampas sa likod si Micah. Sa sumunod na segundo, kinusot ni Micah ang kanyang mga mata at nagtakang nagtanong, Daddy, ngayon lang ba ako nakatulog? Medyo duguan lahat ng nangyari sa bakal na kulungan kanina, at natakot si Alexander na matakot si Micah, kaya kinurot niya ang mga body point nito at pinatulog. Kanina lang, ang backstroke action ni Alexander ay para gisingin si Micah. Oo, ngayon ka lang natulog, pero bale. Hindi pa nagsisimula ang palabas. Wika ni Alexander habang matamang nakatingin kay Micah. Tay, concert ba yan na mapapanood natin ngayon? Oo, napakatalino mo. Hinimas-himas ni Alexander ang ulo ni Micah. This is the first time I watch a concert. Dapat isama natin si Mommy. Sinabi ni Mommy na hindi siya naging mapagmataas noon. Nagsalita si Micah na may pananabik at may panghihinayang. Sa pagtingin kay Micah, naramdaman ni Alexander ang init sa puso, at ngumiti ito ng marahan. Micah, pinapromote lang ni Lolo si Mommy at marami pang gagawin si Mommy pansamantala.
Kapag hindi siya busy isang araw, isasama siya ni Daddy para manood ulit ng concert. Okay. Nang marinig ang mga salita ni Alexander, tumango si Micah ng may katiyakan, okay, ikaw ang pinakamahusay na tatay sa mundo. Sa sinabi nito, muling natunaw ang puso ni Alexander sa kaseryosohan ni Micah. Maya-maya pa ay binuksan na ang mga ilaw sa entablado. Ang host ang pumalit sa entablado. Pagkatapos ng opening speech, opisyal na nagsimula ang concert. Hindi pa narinig ni Alexander ang mga unang bituin na lumitaw. Ngunit mula sa eksena kung saan sumisigaw ang mga tagahanga, masasabi ni Alexander na sila ang ilan sa mga pinakasikat na bituin. Gayunpaman, hindi pinansin ni Alexander. Nababahala lamang siya tungkol sa digmaan sa hangganan at sa internasyonal na sitwasyon. Ang mga kilalang tao ay mga produkto lamang na nilikha ng materyalistikong lipunan. Madalas umarte ang mga celebrity na walang tugma sa kanilang mga katauhan. Dahil gusto lang nilang matupad ang mga pantasya ng mga babae. Kaya hindi na sila pinansin ni Alexander. Kabanata 136. Gayunpaman, labis na nasasabik si Ingram. Sa pagtatapos ng isang kanta, pumalakpak siya ng malakas. Matapos itanghal ang 8 kanta, si Alexander, na kahit papaano ay nenas, ay biglang umupo ng tuwid na may matinding kaba. Sabi ng host sa stage with great emotion, the next pop star is great. Hindi lamang siya ay nasa magandang pangangatawan at maganda, ngunit siya rin ay isang mahusay na talento sa pagkamalikhain. Noong nakaraang linggo, naglabas siya ng sarili niyang solo original single, Return of the Hero, na tumatak sa puso ng milyon-milyong babae. Sa pagkakasabi niyan, sa palagay ko nahulaan na ng lahat kung sino siya. Oo, tama, siya si Valerie Pierce, isang artista ng Star Entertainment. Please welcome Ms. Valerie. Sa susunod na sandali, kumislap ang mga ilaw, at lumitaw si Valerie sa entablado. Isang napakarilag na pink na brilyante na naka-encrusted na gown ang nagpakita ng kanyang katangi tanging figure. Agad namang tinulak ni Ingram si Alexander na tuwang-tuwa. Alexander, napakaganda ni Valerie ngayon. Nakatitig din si Micah kay Valerie sa stage at malakas na sinabi, Daddy, ang ganda talaga ng babaeng ito. Nakatingin sa simpleng ngiti ni Valerie na may bahid ng alindog, napabuntong hininga si Alexander. Hindi lahat ng kagandahan ng paaralan ay maaaring magkaroon ng magandang ugali gaya ni Valerie. Ang mga manunood na tila napipilitin din sa kagandahan ni Valerie, ay nagpakawala ng mas nakakabaliw na tagay kaysa dati, na parabang sikat na artista na si Valerie. Gustong-gusto ng lahat ang magagandang tao. Gayunpaman, ang mayroon si Valerie ay hindi lamang isang magandang mukha. Kung ang Star Entertainment ay patuloy na nagbibigay ng mga mapagkukunan ng Valerie, hindi aabutin si Valerie ng higit sa ilang taon upang maging isang nangungunang celebrity. Habang pinapa-fanboy ni Ingram si Valerie, biglang sumilay ang ngisi. Ang mga boobs at asno ay tiyak na napaka-sensual para mahawakan. Pagkatapos, isa pang nakakapuri na boses ang tumunog. Mukhang puro at, Mr. Strickland, gusto mo ba iyon? Madaling makitungo sa ganitong uri ng bagong debut artist. Siya ay maaaring kaibig-ibig. Pero gustong-gusto niyang makilala ang mayamang binatang tulad mo. Hahanap ako ng isang tao na makakabit sa iyo sa kanya sa loob ng ilang minuto, at nangangako akong bibigyan ka ng isang espesyal na gabi ngayon. Nang marinig ang usapan na ito, hindi maiwasan ni Alexander na sumimangot. Pero hindi ibig sabihin na willing si Valerie na sumabay sa agos. Sa nakaraang class reunion, masasabi ni Alexander na hindi gold-digging woman si Valerie. Sa makatuwid, kung ang mga taong ito ay maglakas loob na pilitin ang ideya ni Valerie, si Alexander, bilang kanyang kaklase, ay tiyak na hindi tatayo. At manood. Habang naliligaw ang iniisip ni Alexander, biglang umiling si Micah sa kanyang mga bisig at tuwang-tuwa na sumigaw, Daddy. Mukhang nakatingin sa amin si Ms. Valerie. Napakaganda niya kapag ngumingiti.
Inangat ni Alexander ang ulo niya at nakitang nakatingin talaga sa kanya si Valerie na nasa gitna ng stage. Gayunpaman, mukhang nadismaya ang nakangiting si Valerie nang makita niya si Micah sa mga bisig ni Alexander. Ngunit sa lalong madaling panahon, nagsimula ang musika, at bumalik si Valerie sa kanyang inosente at kaakit-akit na hitsura. Umalangaw-ngaw ang malamyos na kanta sa buong gymnasium. Ang kanta ay tungkol sa mga bayaning nagbalik. Hindi ito tungkol sa tagumpay o tagumpay. Tungkol ito sa isang tapat na babae na inaabangan ang araw na bumalik ang kanyang Prince Charming sa Season of the Flowers para pakasalan siya. Itinago ng kanta ang malalim na damdamin, kalungkutan at, syempre, ang pagkabigo ng hindi makuha ang lalaki. Kabanata 137. Karamihan sa mga manunood sa arena ay mga babae. Sa isang sandali, ang kantang, Pagbabalik ng Bayani, ay nakaantig sa kanilang mga puso. Kahit na natapos na ni Valerie ang pag-awit ng kanta, natagalan ang lahat para pumalakpak. Maging si Alexander ay namangha sa kanyang talento. Si Valerie ay karapat-dapat sa reputasyon ng mahusay na talento na babae. Alexander, pakiramdam ko isinulat ni Valerie ang kantang ito para sa iyo. Biglang lumapit si Ingram at bumulong. Nag-overthought ka. Ilang taon na akong walang contact sa kanya. Nagulat si Alexander ngunit walang pakialam na sinabi sa ibabaw. Agad na sinabi ni Ingram na hindi makapaniwala, walang contact ay hindi nangangahulugan na nakalimutan ka na niya. Kung tutuusin, noon, pagkatapos mong malaman na huminto ka sa pag-aaral para maging sundalo, may panahon na tumahimik na siya, at ang sabi ng mga babaeng estudyante sa klase niya, dahil daw sa hindi mo ipinaalam na pag-alis. Tapos, nabalitaan ko na hinihintay kanyang bumalik. Gaano man siya kabisi, dadalo siya sa class reunion taon-taon. Para makilala ka ng hindi inaasahan. Kaya ang kantang ito, Pagbabalik ng Bayani, ay talagang isinulat para sa iyo. Mayroon kang isang mahusay na alindog. Sa pagtatapos ng araw, masama ang loob ni Ingram para kay Valerie. Napaka-unfair. Dahil nilinaw na ni Ingram, napangiti na lang si Alexander at nakaramdam ng pagkabalisa. Gusto lang niyang maging mabuti kina Yulia at Micah ngayon. Kaya magandang balita na in love si Valerie sa kanya. Ayaw niyang masaktan si Valerie, at ayaw niyang masaktan din sina Yulia at Micah. Saglit na nanlumo si Alexander. Sa entablado, yumuko si Valerie at lalabas na sana ng entablado ay hiniling ng host na manatili sa entablado. Ladies and gentlemen, si Jerry, na dapat mag-perform pagkatapos ni Valerie, ay hindi makakapunta ngayon. Kitang-kita ko na ang lahat ay nakikisawsaw pa rin sa malumanay na pagkanta ni Ms. Valerie. Bakit hindi natin hilingin kay Ms. Valerie na kumanta ng isa pang kanta para sa lahat? Tanong ng host sa buong audience. Naghiyawan ang maraming tao. Siyempre, nagmura yung mga fans na dumating specifically for Jerry. Sa kasamaang palad, sa isang stadium ng libu-libong tao, walang nagmamalasakit sa kanilang kawalang kasiyahan. Nang makitang pinangunahan ng host ang mga manunood sa patuloy na kaguluhan, naisip ni Valerie na ito ay isang espesyal na binalak na sesyon ng kumpanya upang bumuo ng momentum para sa kanyang debut, kaya natural na hindi niya bibitawan ang pagkakataong muling gumanap. Gayunpaman, anong kanta ang dapat niyang kantahin? Nagmuni-muni siya saglit at sinabing, "Okay, then I'll offer another song for everyone." Napaka-espesyal ng pangalan ng kantang ito. Ito ay tinatawag na walang pangalan. Ito ay isinulat ng isang kaibigan ko, at sa unang pagkakataon na narinig ko ito, ako ay lubos na tinatangay ng hangin. Gusto kong ibahagi ang pakiramdam na ito sa lahat, at kahit na ang mga guro ng live na banda. Hindi ako sasamahan, nagkataon. Nandito ngayon ang kaibigan kong ito, at gusto ko siyang imbitahan sa entablado para tumugtog ng musika para sa akin. Hindi na hinintay ang reaksyon ni Alexander, kinuha ni Valerie ang mikropono, itinaas ang lelayan ng kanyang damit at naglakad patungo kay Alexander. Alexander, okay lang ba? Say yes,
Say yes. Lahat ay naging inspirasyon. Kabanata 138. Hindi kumikibo si Alexander. Nag-aalalang itinulak siya ni Ingram at sinabing, ano ang tinatitigan mo? Hinihintay mo ba talaga na bumaba si Val-Eri sa stage para imbitahan? Gitling. Medyo nawalan ng magawa si Alexander dahil hindi naman para sa kanya ang pagpe-perform sa stage. Ngunit, nang nag-iisip siya kung paano tatanggihan si Val-Eri, biglang nagtanong si Micah sa kanyang mga bisig, Daddy, papunta. Sa amin si Ms. Val-Eri. Ang taong gusto niyang imbitahan ay ikaw. Para kumanta ka rin. Malaki. Gusto ni Micah na makita si Daddy na kumanta sa stage. Kinawayan ni Alexander ang kamay niya. Micah, nagsulat lang si Daddy ng isang himig at ipapasabog ito sa mga dahon. Agad na sinabi ni Micah, walang pakialam si Micah. Gustong makita ni Micah si Daddy na mag-perform. Ikaw ang pinakamakapangyarihang tatay sa mundo. Nakayakap si Micah sa leeg ni Alexander, at lumambot naman ang puso ni Alexander, kaya hindi niya matiis na tanggihan si Micah. Well, aakyat si Daddy at magpapatugtog ng kanta para kay Micah. Magiliw na hinaplos ni Alexander ang buhok ni Micah. Sa tuwing magpapakyut si Micah, hindi niya matiis na tanggihan siya. Pagkatapos ibigay si Micah kay Ingram, tumayo si Alexander at pumunta kay Val-Eri. Nakita siya ni Val-Eri at alam niyang pumayag siya. Agad siyang tumayo sa kinatatayuan na may magiliw at may ngiti sa labi. Kinakabahan siya. Habang hinihintay itong umakyat sa stage. Si Strickland, na nag-usap tungkol kay Val-Eri, ay hindi natuwa nang makitang ang kaibigang binanggit ni Val-Eri ay isang lalaking kasing edad ni Strickland. Hindi alam ni Alexander kung ano ang iniisip ni Strickland. Humakbang siya patungo sa stage gamit ang mahahabang paa at tumabi kay Val-Eri. Ginoo. Tomas, salamat sa iyong bukas palad na tulong. Gayunpaman, iniisip ko kung anong instrumento ang plano mong gamitin para i-play para kay Ms. Val-Eri. Kung ito ay pangkaraniwan, ipapahatid ko kaagad sa iyo ang mga tauhan ng banda. Nagsalita ang host. Kailangan ko lang ng dahon. Walang pakialam na wika ni Alexander. Natigilan ang host at saka nagtanong, Mr. Tomas, wala ka bang alam na ibang instrumento? Umiling si Alexander at sinabing, hindi. Nabigla ang host pero naka-professional smile pa rin sa audience, Ms. Kakaiba ang kaibigan ni Val-Eri, next, let us witness how Mr. Tomas plays the music for Ms. Val-Eri with a leaf. Bagamat masiglang nagsalita ang host, pero sa totoo lang, hindi siya sigurado. Ang audience naman, halatang hindi. Huwag kang bumili. Ang yabang naman. Maaari ba siyang tumugtog ng isang himig gamit lamang ang isang dahon? Sa tingin ba niya ay siya ang pinakadakilang master sa martial arts movies? Ano ito? Nagsasagawa ng ventriloquism. Hipan man niya ang dahon, hindi ito makakapantay sa malambing na boses ng dilag. Oo, akala ko maganda rin ang kaibigan ni Val-Eri, pero lalaki pala. Anong iniisip ni Val-Eri? Maraming tao ang hindi nasisiyahan. Lalo na yung mga lalaking fans na naakit sa kagandahan ni Val-Eri ay nainggit nang makita ang kanilang idolo na nakatayo sa tabi ng ibang lalaki. Gayunpaman, nang sila ay magsasabi ng pangungutya, ang buong stadium ay biglang tumahimik. Inabot ng staff kay Alexander ang dahon, at nang makarating ito sa bibig ni Alexander, para itong tinurok ng divine power, at biglang nagkaroon ng musical soul ang dahon. Isang marilag, malungkot, malambing na himig ang tumunog sa headset. Kabanata 139. Sa ilang sandali, ang unang maingay na stadium ay ginawang hilagang larangan ng digmaan na may hanging kanluran at mga watawat ng labanan. Maaaring makita ang usok. Nakaharap sa hilaga ang mga ilog at bundok. Ang bandila ng dragon ay gamulong, ang kabayo ay umungol, at ang espada ay nagyelo. Sino ang makakalaban sa 6 na taon ng mga laban? Ang mga sundalo ay nabaliw sa puot, ang kanilang mahabang espada ay itinuro, at ang mga tapat na kaluluwa ay inilibing sa ibang mga bansa.
Paano ito posible? Hindi ka panipaniwala na ang isang dahon ay maaaring gumawa ng napakahusay at nakakapukaw na tono. Hindi siya nagyabang pero ginawa niya. Hindi nakakagulat na sinabi ni Val-Iri na ang guro ng banda ay hindi maaaring ihambing sa kanya. Saktong pagkagulat ng mga manunood ay narinig na ang boses ni Val-Iri. Sa isang pagkakataon, ang kanta at ang tunog ng himig ay naabutan sa isa't isa. Ang estilo ng kantang ito sa una ay mas angkop para sa mga lalaki, ngunit ang matalinong Val-Iri ay nagbigay ng kanta ng higit pa. Mga posibilidad. Para bang may ilang magiliw na damdamin ang umiral sa kaunos-lunos at kapanglawan ng hilaga. Ang kayamanan ng mga emosyon ay nag-intertwined upang dalhin ang lahat sa kantang vicariously. Sa pagkakataong ito, ang nagpakilos sa lahat ay ang kalungkutan at katapangan ng bayani sa panahon ng digmaan, at ang mahabaging pagkatiwangwang pagkatapos ng digmaan. Pagkatapos ng kanta, maraming tao ang umiyak. Matapos ang mahabang katahimikan, ang mga manunood ay nagbigay ng masigasig na palakpakan. Oo, walang tagay kundi palakpakan lang. Ang palakpakan ay para igalang ang bayani ng kanta, at purihin si Val-Iri at Alexander mula sa puso. Hanggang sa umalis sina Alexander at Val-Iri sa entablado ay nagsimulang namangha ang mga tao. Gusto kong marinig ulit. Ngunit masyado akong nahuli dito kaya nakalimutan kong i-record ito. Kung sino man ang nagtala nito at nagpadala nito sa akin, gagantimpalaan ko siya. Nagsimula na ang susunod na performer ng isang binata, ngunit ang daming tao ay nahuhulog pa rin sa pagtatanghal ngayon. Si Grant Bacchus, ang binata, ay sinubukan ang lahat upang buhayin ang kapaligiran, ngunit sa kasamaang palad, maliban sa kanyang mga tagahanga, walang ibang nag-abalang tumugon. Si Alexander naman ay bumalik sa tabi ni Micah na parang walang nangyari. Daddy, ang galing mo talaga. Maaari mong hipan ang napakagandang kanta ng mga dahon. Nagsalita si Micah na may paghanga. Para sa kapakanan mo, mas gagawa si Daddy sa hinaharap. Niyakap ni Alexander si Micah at nagbe-dote sa kanya. Kung ano ang iniisip ng mga manunood sa eksena sa kanya ay hindi niya pinag-aalala. Umakyat siya sa entablado at nag-perform dahil lang gusto siyang panoorin ni Micah na mag-perform. Daddy, gusto ko ring matutong hamihip ng dahon. Oh! Micah nuzzled his neck and pouted. Pinunasan ni Alexander ang ilong niya at tinukso, kung gusto mong matutunan ang lahat, hindi ka ba magiging abala? Paano kung wala kang oras maglaro? Ang saya lang hamihip ng dahon. Gusto kong matulad kay Daddy at mag-ihip ng magandang himig para tumabi sa akin si Mommy. At kumanta pagdating ng panahon. Kumpiyansa na nagsalita si Micah. Nakaramdam ng init sa kanyang puso si Alexander nang maisip ang imaheng iyon. Sige, tuturuan kita at matutupad ang iyong nais. Oo. Paglaki ko, makakalaban ko ang mga halimaw at sabay-sabay akong magpatugtog ng musika para kay Mommy, tulad ni Daddy. Tuwang-tuwa na sigaw ni Micah sabay halik sa pisngi ni Alexander. Nakita ni Ingram ang interaksyon ng dalawa at nainggit ito. Si Alexander ay isang panalo lamang sa buhay. Tungkol naman kay Ingram, nag-aral siya sa kolehiyo, at ngayon, wala man lang siyang kasintahan, hindi pa banggitin ang pag-aasawa at pagkakaroon ng mga anak. Ayaw niya sa pagiging single. Kabanata 140. Tapos na ang performance ni Val-Iri. Pwede na ba tayo? Napatingin si Alexander kay Grant sa stage at tinanong si Ingram. Guwapo si Grant pero grabe ang pagkanta. Ayaw ni Alexander na pakinggan ito ni Micah. Bakit hindi tayo pumunta sa backstage at batiin si Val-Iri? Kung tutuusin, nandito kami ngayon para suportahan siya. Nagsalita si Ingram. Sige. Tumango si Alexander, tumayo, kinuha si Micah, at kasama si Ingram, tumungo sa backstage. Nang makitang tumayo si Alexander at umalis, agad na nagdilim ang mukha ni Strickland. Alam ni Strickland na makikipagkita si Alexander kay Val-Iri. Paanong ang babaeng nagustuhan niya ay magiging intimate sa ibang lalaki? Ang lalaking may gitnang buhok sa tabi ni Strickland, na pinakamagaling magbasa ng isipan ng mga tao, ang nagkusa na sabihin. Huwag kang magalit, Mr. Strickland.
Gagawin ko ang napag-usapan natin ngayon. Sige. Tumango si Strickland. Natanggap ni Truman ang utos at agad na tumayo para habulin sa direksyon ni Alexander. Sa public dressing room sa backstage. Kakapasok pa lang ni Alexander sa kwarto ay nakarinig siya ng isang hingal na gulat. Wow, ikaw pala. Ang mahuhusay na lalaking tumugtog ng musika para kay Valerie. Nagchichismisan lang kami sayo. Dapat nandito ka para hanapin siya, di ba? Nasa loob siya nagpapalit ng damit. Maghintay ka lang dito sandali. Isang malaking grupo ng mga magagandang dalaga ang nakapalibot kay Alexander at maging si Micah sa kanyang mga bisig. Galit itong ikumpara ang sarili kay Alexander. Maya-maya lang, isang malamig na boses ang narinig. Bakit kayo nagtitipon dito? Huwag kang magchichismus dito. Sa susunod na sandali, pumasok ang isang dalagang may makapal na make-up at nakasuot ng sexy. Si Melinda Warner ang katatapos lang ng kanyang performance. Tingnan kung anong personalized na nilalaman ang mayroon kami batay sa iyong kasaysayan ng pagbabrowse. Discovery Feed. Si Melinda ay isa ring celebrity sa ilalim ng Star Entertainment. Nagdebut siya sa parehong araw kasama si Valerie. Dahil sa napakalaking tagumpay ng pagtatanghal nina Alexander at Valerie ngayon, hindi gaanong palakpakan ang natanggap ng mga performer na nag-perform pagkatapos ni Valerie. Nakalagay lang si Melinda sa likod ni Grant. Nakatanggap din siya ng napakakaunting palakpakan. Si Melinda ay walang katulad kay Valerie. Si Melinda, nakaraniwang ipinagmamalaki sa kanyang sarili at nadama na mas karapat-dapat siya mula sa kumpanya ay hindi makayanan ang pagkakaiba ng paggamot. Kaya nagtanim siya ng sama ng loob kina Valerie at Alexander. Sa pagkakataong ito, mas nagalit si Melinda nang makita niya ang mga backup dancer na nagkukumpulan sa paligid ni Alexander. Sa industriya ng libangan, ang katayuan ng mga backup na mananayaw ay palaging napakababa. Madalas na iniiwas ito ni Melinda sa kanila, at hindi sila nang ahas na pabulaanan siya. Kaya naman hindi nang ahas ang mga backup dancers na gumanti kahit na sa pagkakataong ito ay pinagsabihan na ni Melinda. Nagmamadali silang ngumiti at bumalik sa kani-kanilang upuan. Alexander. Sakto namang nagpalit ng damit si Valerie at lumabas. Nang makita niya si Alexander, nagliwanag ang mga mata niya at bumilis ang takbo niya. Sa sandaling ito, si Valerie, na nakasuot ng chiffon dress, ay nagtanggal ng kanyang make-up. With her waist-length hair, she looked gorgeous. Namangha si Ingram nang makita ang magandang Valerie. Valerie, you are looking younger and younger. Ang hitsura mo ngayon ay agad na nagbabalik sa akin sa high school.